mga kabayan, welcome to my channel. Ito po ang inyong Yaing Gala, Buhay Abroad. Yan po. Meron po tayong mga ginawang video ng mga katanungan dun sa aking comment section sa YouTube. Ito po ang unang tanong ay mula kay Jeffrey and Rada. Wala nang palingoy-ligoy. Paano po? Diretso na tayo para hindi na maraming satsat na. Ayan. Madam, ano po ba ang Facebook name nyo? Ang Facebook name ko po ay Yayang Gala. Ito ang pangalawa niyang tanong ay, may placement fee po ba ang Morocco pag-apply as DH? Based on my experience, wala po akong binayaran, wala pong placement sa pagkakaalam ko. Basta under ka ng agency dito, napapunta rito sa Morocco. So, no placement po. Pangatlong tanong, hindi po ba nakakatakot dyan sa Morocco? Hindi po ba nakakatakot? Kasi ito ay kung ikaw ay first timer, kahit saang bansa ka pupunta, nakakatakot, di ba? Pero dahil nga nandito ako sa Morocco, ito at saka masasabi ko na base sa experience ko, hindi naman nakakatakot dito dahil hindi naman siya yung pure Muslim talaga na katulad ng Middle East. So may halo na silang French tradition like that. So hindi na siya ganun nakakatakot. Yun po. Paano po magpadala ng pera sa pamilya sa Pinas? Ito po ang napakahirap na kondisyon o kalagayan o sitwasyon dito sa atin, dito sa Morocco. Ang pagre-remit po ng pera. Mahirap po dito magpadala ng pera dahil ang remittance po na nandito ay hindi sila nag-allowed magpadala internationally o specifically dun sa particular sa Pinas kung tayo Pinoy. So, ranas ko po na ako ay pupunta sa MoneyGram, Western Union, o anumang remittance na available dito sa bansang Morocco, ay hindi po sila nag-accept na magpadala ng pera sa bansa natin. Dati, pwede po, meron pong ganun. Pero ngayon po, hindi ko alam kung bakit hindi na sila nag-accept. Lagi lang silang sinasabi is the system. There's a problem in the system. At saka parang itinigil na nila yung ganung transaction. Bali, ang Western Union dito, MoneyGram dito, ay national lang. Walang international. So, within this country lang sa Morocco. Yun po. So, bonus po, kung gusto nyo magpadala, sa Pinas, sa pamilya nyo, sa pamilya natin sa Pinas, is sa tao, sa kapwa natin na Pilipino. May mga kapwa natin Pilipino po dito na nagpaparimit. Yun ay yung may mga pondo sa Pinas na pwedeng sa kanya ka magpadala tapos ipapasend na doon sa pamilya mo sa Pinas. Yun po. At saka kung maswertehan po kayo, ang inyong amo ang sasagot o bahala sa pagpaparimit ng pera. Yun po ang aking masasabi. At ito po ang pangalawang nagtanong, si Lorena Caspillo. Ano ang name ng agency mo? Sabi niya. Ang name po ng agency ko dati na 2014 and 2016 is Al Aflaq. So bali kasi yung time na yun is yun palang ang alam ko na agency dito. So pero ngayon marami ng agency na pwedeng mag-hire dito. Yun po, Al Aflaq po ako. At galing po kay Rochelle Camelio. Open country po ba dyan? Yes, ma'am. Open country po ang Morocco. At galing po kay Franz Ocampo. May day off po ba? Yes po, may day off po ang mga DH dito. Pero normally o usually sa mga nakakontrata or under na agency is twice a month ang day off. Yun po, twice a month, every other week. Yun po. At galing po kay Maylene Barber. Maylene Barber, ngayon po ba, magkano na po ang sahod ng DH dyan sa Morocco? Ngayon po, ang pagkakaalam ko po is $400 pa rin po ang DH. Yun po ang nakasaad sa kontrata. Yun po ay nagbabago, depende po sa usapan, o depende, halimbawa, na finish contract ka na. So, parang gusto mong
o nagkasundo kayo ng amo mo na mag-extend ka o mag-renew, recontract. So, pwede ka maghingi ng increase. Yun po. Tsaka, it depends po talaga sa situation. Kasi may mga matataas naman na dito, pero yun ay mga, mga freelance o mga veterano na. Yun. Parang, yun, ibang usapan na po. Basta, ang nasa kontrata po is $400. Or 4,000 Emma Planos. Ang katanong niya po ni Emma Planos ay, hello po, ask ko lang po kung may idea kayo kung legit po ba yung direct hire cleaners papuntang Morocco. Kami lang sasagot ng airfare namin. Gusto ko lang po makasure sa dadatnan ko. Salamat po. Hello po, ito po ay nasagot ko na. Nangyayari naman po talaga na mayroong mga direct hired. Kasi yun yung parang sigurado na mayroon ka ng amo. Kumbaga, yun nga, meron ka ng amo. So ngayon, yun sa sinasabi mong sagot nyo ang airfare, depende yun sa inyong usapan. Pero usually, pag direct hired kayo, dapat nagkakasundo na kayo na sagot ng employer mo yung airfare mo o lahat-lahat pa. Ganon. Basta ang pagkakalam ko po is walang placement fee, walang airfare, nasasagutin ang isang empleyado pag dito sa Morocco. Pero yun nga po, depende pa rin yung sa pag-uusap mo. Hindi ko alam kung anong situation o anong condition ang nangyari, bakit sagot nyo ang airfare. Yun po. At saka mas maganda po talaga na kahit direct hire kayo, idadaan nyo sa agency para in case whatever happen, meron kayong record sa OWA at saka may dokumento kayo. Yun nga po. At legally kayo na mag-work dito. Yun po. Para sa huling katanungan po natin kay Jacqueline de la Cruz. Madalas po ba nangyayari na ang sahod ay hindi nasusunod sa kontrata or ang mga nakasulat sa kontrata tulad sa Saudi? Ang masasabi ko po rito ay kung sa sahod, yun po ay depende nga po sa usapan nyo. Pero sa first timer talaga or kung ang susundin po, ang nakasaad sa kontrata is $400. So yun, usually yun ang nasusunod. Pero kung ang iba pang sinasabi mo rito ay nakasulat sa kontrata iba pang nakasulat sa kontrata, mostly doon, hindi naman po yun talaga nasusunod. Lalong-lalo na po yung oras ng work. Siyempre, yung sinasabi na 8 hours a day, tapos every weekday off. Yun po, hindi po yun nasusunod. Dahil, katulad ko, kung ang trabaho mo isang yaya, siyempre, hindi ka naman pwedeng 8 hours lang. Kasi, normally talaga is hanggat ang bata ay gising or 24 hours ka talaga doon. Yun, kasi hindi naman pwedeng stay out ka naninirahan ka doon sa amo mo, di ba? So, yun. Talagang nasa sayo ang bata round the clock. Depende na lang kung sa pag-uusap nyo rin ng amo mo. Ganun. Or meron kayong ganun setup. Or ibang kontrata yung pinirmahan. Pero usually talaga po, hindi siya nasusunod. Tapos yung every week, day off, hindi po yun. Every twice a week po. Yun po. Twice a week. Halimbawa, the day off ko ngayon Sunday, next Sunday, no. Another Sunday, yes. Ganon. Alternate ang day off. Yun po. So, yun po. Kung nasusunod po ba ang mga nakasulat sa kontrata, hindi po. Hindi po siya nasusunod. Ayun po. Sana po, nasagot ko kahit nagmamadali tayo, nasagot ko ang mga katanungan nyo. Yun po. Salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe. Salamat po. Patuloy nyo po akong suportahan sa ating YouTube channel. God bless po. Ingat po tayo lahat. Bye.